Bakit hiningi mo sa mami ang high school graduation picture ko? Nakita ko iyon sa loob ng drawer mo. Ano ang dahilan, Lucas? Gusto kong malaman. I I loved that young lady when I first saw her. Aalis ako noon patungong Amerika. I cannot take her with me so I took the picture instead. Sa kabila ng milya-milyang layo sa kanya, sa kabila ng madalang niyang itong nakikita, lumalim ng lumalim ang pag-ibig na yon sa paglipas ng mga taon. Panahon ang nagpalago sa pag-ibig na yon. 10 long years, at hindi kayang bunutin gustuhin ko man. Kahit ilang beses nitong ipamukha ang galit nito sa akin, Lumalagpas na naman si Eman sa hangganan. Kailangan na niyang itong pigilan bago pa tuluyang makalimot. Siya si Kelly Dizon. Maganda, sopistikada, mayaman. 6 na buwan na silang magkasintahan ni Eman Alejandro. Gwapo, matangkad, isang gym instructor, at nagmamay-ari ng isang slimming center. Matagal na niya itong niyayayang magpakasal subalit sa tuwina ay tumatanggi dahil pinapalago pa di umano nito ang negosyo. Ayaw mapahiya sa pamilya niya. Niyakap ni Kelly ang kasintahan. Inihilig ang mukha sa dibdib nito. Isa iyon sa maraming pagkakataon na naiisip niyang sana ay isa lamang siyang ordinaryong tao. Hindi mayaman, hindi komplikado. Alam niyang marami siyang kaagaw sa atensyon nito. Hindi lang isa ang nagpapansin dito, kung hindi marami. Bigyan mo pa ako ng isa pang taon. Bigyan mo ng panahon ang center. By that time, ay may ipagmamalaki na ako sa iyo at sa mama mo. By that time, kaya na kitang buhayin at ibigay ang buhay na nakasanayan mo. You're bargaining again. Oh, Eman, mahal kita. Kaya gusto kong makasal tayo bago ko ibigay sa'yo ang pagkatao ko. Pero sige, 1 taon kung yun ang kailangan mo. Simula nang namatay ang ama, ang mama na niya ang nagtaguyod sa kanya. Ito na rin ang namahala sa negosyong iniwan ng ama. Subalit naging malulungkutin ng ina. Pagkalipas ng mahigit 1 taon, ay nagpakasal naman ito sa biyudong best friend ng kanyang ama. Naging sandalan ito ng ina ng mga panahong kinakain ito ng depresyon. May isa itong anak, si Lucas Alcaraz. Tall, dark, attractive in his own unique way. Sa ilang pagkakataon na nagkikita sila, ay simpleng hi at hello lang ang naging batian nila. Hanggang nabalitaan niya na ipinadala ito ng ama sa Amerika upang doon magtapos sa kursong engineering. At sa pagitan ng mga taon ay bibihira itong umuwi ng Pilipinas. Nang namatay ang stepfather niya almost 3 years ago, ay muling bumalik si Lucas. Pero sa pagkakataong iyon, ay hindi na ito muli pang bumalik sa Amerika. Ito na ang namamahala sa negosyong iniwan ng ama at ng negosyong dating pinanghahawakan ng ina niya. Ang kinaiinis niya, mukhang hindi lang negosyo ang pinamamahalaan nito, kundi pati ang buhay nilang mag-ina. Pakiramdam niya ay lagi itong nasa likod niya, mistulang anino. Kelly, nandiyan ka na pala. Nasa library si Lucas. Kanina ka pa inaantay. May mahalaga kayang pag-uusapan. Doon ka na dumiretso. Malumanay na utos ni Evelyn na kasalukuyang nag-aayos ng mga bulaklak. Gustuhin man niyang magprotesta ay wala ding saysay. Nakasimangot siyang dumiretso sa library. Nadatnan niyang nakaupo si Lucas sa upuan ng ama sa library. May binabasang papeles. Tumayo ito nang makita siya. Hello, Kelly. Gusto kitang kausapin. About the company, about us. Let's go out and have dinner. Kung ano man yang sasabihin mo, sabihin mo na. Ayaw kong lumabas at ayaw kong kasama kita. Naipagpaalam na kita sa kay Tita Evelyn at hindi basta-basta ang pag-uusapan natin. Kaya whether you like it or not, sasama ka. Kunot noong sabi nito, tumaas ang isang kilay ng dalaga. Utos iyon, hindi invitation. Sa palagay niya, si Lucas ang taong hindi mag-aangat ng isang paa para gumawa ng isang bagay na unconventional, and a lot of people respected him.
Parang batang padabog na sumunod si Kelly. Kahit paano ayaw niyang ipahiya at masaktan ang ina. Mula nang mamatay ang stepfather niya ay naging masasakitin na ito. Hindi nito matanggap na sa ikalawang pagkakataon ay nawalan ito ng mahal sa buhay. Bagaman naiinis kay Lucas, ay gusto pa rin niyang maging presentable. Isang white, tight-fitting dress ang suot niya na may kuanting slit sa tagiliran. Bagay sa morena niyang balat. Light makeup lang ang inilagay niya. Kolon. Hinayaang nakalugay ang lampas balikat na buhok. Dinampot ang mamahaling handbag, bumaba na siya ng hagdan pagkatapos isuot ang isang signature high-heel shoes. Nasa sala na si Lucas at naghihintay. Habang papalapit siya ay hinagod siya ng tingin. Sinabihan na she looked expensive mula ulo hanggang paa at ang katumbas ng bag niya ay isang buwang sahod ng 3 empleyado nila. Maliban pa sa ibang suot niya. Binibigyan mo ba ng accounting ang mga isinusuot ko, ha, Lucas? Pinagtrabahuhan ko naman ang ibinili ko sa mga ito, ah. Mataray na sagot niya. Kibit balikat lang ang isinagot ng binata. Sa isang deklasing bar siya dinala ni Lucas. Nagtatakang natingin siya dito. Hindi akalaing may alam pala ito sa mga bars. Ang akala niya ay ballroom lang ang alam puntahan ni Lucas. Sa loob, pagkatapos maupo at makapag-order, ay nag-aya na ang dalaga na magsayaw. Tiimbagang sumunod ang binata. Sa dance floor na inabutan ng binata si Kelly. Mabilis at maharot ang tugtog. Nagsimulang sumayaw ang dalaga. Tila hinahamon si Lucas. Gustong ipahiya. Pero sa pagkagulat ng dalaga ay sinabayan siya ng binata. Hindi man gustong aminin ng dalaga ay mahusay sumayaw ang partner niya. Hindi lang basta mahusay, he's sexy dancing at hindi maikakailang sa mata ng mga naroroon ang paghanga. Nang matapos ang tugtog ay nag-aya na si Kelly na maupo. Inabot ang gin and tonic niya, samantalang si Lucas ay scotch ang ininom. Nang makaramdam ng gutom ay nag-aya si Lucas na lumabas. Ilang sandali pa ay nasa isang fine dining restaurant na sila. Maganang kumain ang dalaga. Pinuna ng binata kung hindi ba ito nag-aalala na baka masira ang figure nito. Kibit balikat lang ang isinagot ng dalaga. Nangangalahati na ang dessert na Black Forest ni Kelly nang magsalita si Lucas. May dahilan kaya kita iniyayang lumabas. Like I said earlier, we have to talk about our company, about our future, about us. I'm asking you to marry me, Kelly. At alam na rin ni Tita Evelyn ang balak ko. Halos mabulunan si Kelly sa narinig. Hindi malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman sa sinabi ng binata. Gusto niyang magalit. Biglang tumalim ang mukha ng dalaga. Nakapag-usap na pala ang ina at ang magaling na Lucas na ito nang hindi man lamang siya kinukonsulta. Ano ang palagay ng mga ito sa kanya? Robot? Walang utak at susunod na lamang sa mga utos o kagustuhan ng mga ito? I'm sorry for being so blunt, but no, I will not marry you. Kilala na kita mula noong teenager pa lang ako, Lucas, and I didn't like you then, and I still don't like you now. Alam mo, matagal ko nang napapansin ang mga panghihimasok mo, lalo na sa personal kong buhay, Lucas. Now I know why. May ulterior motive ka. Kung bakit gusto mo akong pakasalan ay hindi ko alam, but I have so many reasons not to accept your proposal. First, may BF ako. Mahal niya ako at mahal ko din siya. At higit sa lahat, may plano na kaming magpakasal after a year. Pangalawa, walang namamagitan na pag-ibig sa atin. Wala akong nararamdaman sa iyo at alam kong ganun ka rin. At higit sa lahat, alam kong hindi tayo magkakasundo. I hated everything you say or do. Pagkasama or kausap kita, pakiramdam ko ay para akong bata na palagi mo na lamang sinasaway sa maling kilos. You're hard and cold. Parang walking machine. A walking computer, perhaps. Diretsyong sabi ng dalaga. Kung nasaktan man niya ito ay hindi niya alam dahil hindi nito ipinakita. Bahagyang tumaas lamang ang kilay ng binata. Bahagyang natawa. Sa pagkakataong iyon ay hindi makapaniwala si Kelly. 3 sorpresa ang tinanggap niya sa gabing ito. Lucas danced, Lucas proposed, and Lucas laughed.
And my, he's handsome. Kung ganito lang sana ito lagi. Why do you dislike me, Kelly? Ano ang nagawa ko sa'yo at ganun na lamang ang pagkagalit mo sa akin? Nagawan ko sana ng remedyo yan noon pa man. I may be all the things you said, Kelly, but you could melt my heart. At paano mo nalaman na hindi tayo magkakasundo? Kahit ano pang sabihin mo, Lucas, hindi ako magpapakasal sa'yo. And that's final. May boyfriend ako. Kinabukasan sa opisina ay tinawagan ng dalaga si Eman. Tinanong kung maaari ba silang mag-usap. Sinabi nitong dumaan na lamang siya sa center nito at hindi alam kung anong oras matatapos ang session ng customer nito. Pagkababa ng telepono ay sumandal siya sa swivel chair. Sana'y tanggapin ni Eman ang proposal niya na magpakasal na sila at dadagdagan na lamang niya ang puhunan sa center nito. Kinakabahan siya sa naging proposal ni Lucas. Kaninang umaga sa almusal ay tinanong siya ng ina kung tinanggap ba niya ang proposal ni Lucas. Sinabi niya na may boyfriend na siya at si Emma nang gusto niyang pakasalan. Mariing tumutol ang ina niya at sinabing wala siyang magiging kinabukasan kay Eman dahil lagi itong may dahilan kung bakit hindi man lang umaakyat sa bahay nila. Simula nang nanligaw ito sa kanya hanggang maging nobyo niya. Ikinatwiran niya sa ina na nahihiya lamang ito dahil sa kalagayan nila sa buhay. Hindi. Kung malinis ang intensyon niya sa'yo, ay haharapin niya ako, Kelly. Alam mong hindi ako tumitingin sa bulsa ng pagkatao niya. Alam mo yan. Nevertheless, Kelly, hindi ang lalaking iyon ang gusto kong mapangasawa mo. Kung ako sa'yo, ay puputulin ko na ang anumang ugnayan inyong dalawa. Pinal na sabi nito. Mabigat ang loob na pumasok siya sa opisina. Kukumbinsihin niya si Emma na magpakasal na sila kahit secret or civil wedding muna para lamang hindi matuloy ang plano ng ina para sa kanila ni Lucas. Nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina niya at iniluwa ang malaking bulto ni Lucas. Iniimbitahan siyang mag-lunch sa labas. Hindi niya namalaya na lunchtime na pala. Mariin siyang tumanggi at sinabing busog pa siya. Ngunit napadako ang tingin ni Lucas sa relong niregalo nito sa kanya noong 20th birthday niya. Hindi daw nito akalain na sa loob ng maraming taon ay iniingatan niya iyon. It's been a year since I gave you that, pero hindi ko pa narinig na nag-thank you ka sa akin. Considering na inamin mo na gusto mo ang ibinigay ko sa'yo, I'll claim my thanks now. At bago pa nakakilos ang dalaga ay nasa mga labi na niya ang mga labi ng binata. Mainit ang mga halik nito, bagamat hindi marahas ay hindi rin naman banayad. Wala sa loob na ibinukan niya ang mga labi niya kaya lumalim pa ang halik na iyon. Halos ginagantihan na niya ang mga halik nito at nang inaakala niyang natatangay na siya ay huminto sa paghalik si Lucas. Unti-unti ang ginawa nitong pag-angat ng ulo mula sa kanya. Parang gusto niyang pigilan. Naguguluhang napasandal siya sa dingding. Nanatili namang hawak ng binata ang batok niya at marahang hinahaplos. Dinama ng thumb finger nito ang mga labi niya, still moist from his kisses. Bahagyang ipinilig ng dalaga ang ulo. Ayokong sumama sa'yo, Lucas. Wala akong ganang kumain. 5:30 nang marating niya ang opisina ni Eman. Katulad ng dati ay pinilit na naman ng nobyo na may mangyari sa kanya. Mariin siyang tumanggi. Sinabing kailangan nilang mag-usap, subalit sadyang mapilit si Eman. Nangako na pakakasalan siya anuman ang mangyari sa kanila. Napapikit si Kelly. Pakakasalan siya ni Eman at kung ipagkakaloob niya dito ang sarili ay tiyak na mapapabilis ang pagpapakasal nila. At wala nang magagawa ang mami niya at si Lucas. Sa ayaw at gusto ng mami niya ay magiging asawa niya si Eman. Muli siyang napaigtad ng maramdaman ang kamay at labi ng lalaki sa tiyan niya. Bumaba ang mga kamay ni Eman sa pang-ibabang saplot niya. Biglang nanigas ang mga binti niya. Sa ganoong sandali nang biglang magring ang cellphone ni Eman, napabalikwas si Kelly. Hindi iyon pinansin ng binata. Itinuloy pa rin ang ginagawa. Subalit hindi tumigil ang ring. Naligalig si Kelly. Mabilis siyang tumayo at kumawala mula sa kasintahan. Sinabihan na sagutin ng tumatawag.
Nagmumurang tumayo o lalaki at pahablot na dinampot ang sipi. Gusto kong makausap si Kelly. Alam kong nariyan siya. Ibigay mo ang CP sa kanya. Ngayon na! Kung pagalit nitong sinagot ang telepono, ay ganon din ang nasa kabilang linya. Higit sa lahat, ang otoridad sa tinig nito. Sinulya pa ni Emma ng dalaga na noon ay inaayos ang sarili. Ibinigay sa kanya ang cellphone. Nagtatagis ang mga ngipin ng lalaki. Anong ibig sabihin ng tumatawag na ito? Sino ito? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Kumabog ang dibdib sa matinding kaba. Sino ang tatawag sa kanya at sa cellphone pa ni Eman? Paano nito nalaman ang number ng nobyo? May emergency ba? Narito lang ako sa parking area, Kelly. Lumabas ka ngayon din sa opisinang yan. Hindi ako nagbibiro. 2 minutes, Kelly, o ako mismong papasok dyan at hihilahin kitang palabas. Lucas, I have to go, Eman. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Tatawagan kita mamaya sa apartment mo. Mabilis niyang dinampot ang bag at halos patakbong tinungo ang pintong palabas. Mabilis na binuksan ng security guard ang pinto nang makita siya. Paglabas ay kaagad na nahagip ng mga mata niya si Lucas, nakasandal sa pinto ng Land Cruiser nito. Ano ba ang gusto mong palabasin? Bakit hanggang dito ay sinusundan mo ko? Nagpupuyos na sabi niya nang makapasok sa loob ng sasakyan. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip ay kinuha nito sa compartment ang isang brown envelope at ibinaba sa kandungan niya. Nagtatakang napatingin siya dito. Galit, kaba, ang naghahalo sa dibdib ni Kelly. Pakiramdam niya ay naririnig ni Lucas ang tibok ng puso niya. Napapikit siya at sumandal. Not again. Please. Not this time. Not him. I really love the man. Tahimik niyang dasal. Ilang sandali niyang pinakalma ang sarili bago nanginginig na kinuha ang laman ng envelope. Ilang piraso ng litrato at marriage certificate. Halos mawalan ng kulay ang mukha niya sa mga larawang bumungad sa kanya. Isa-isa niyang tinignan ito at binasa ang mga pangalang nakasulat sa certificate. Hindi mapigil ng dalaga ang mga luhang kanina pa gustong pumatak. No, hindi totoo ang mga ito. Papaano mong... Oh, I hate you, Lucas. I really hate you. Hindi ko alam kung saan ka kumuha ng karapatang gawin sa akin ito. Kung inaakala mong ikinakatuwa ko na sa tuwina ay naipapamukha mo sa akin ang katangahan ko, nagkakamali ka. I love that man. Hindi na kita gusto pang makita, Lucas. And please, tigilan mo ang pagsubaybay sa akin. What else is new? Nasabi mo na sa akin dati yan. Wala nang bago. Bale wala ba sa iyo ang laman ng envelope na yan? At okay lang ba na makasira ka ng isang walang kamalay-malay na pamilya? Kinabukasan ay nasa tapat siya ng isang hindi kalakihang bahay. Mababa ang bakod at puti ang pintura. Nag-doorbell siya, ilang sandali pa ay lumabas ang isang katulong. Matapos siyang magpakilala at sabihin ang sadya ay pinapasok na siya. Inikot ng dalaga ang paningin sa kabuuan ng bahay. Maaliwalas at malinis ang paligid. Maliban sa ilang laruan na nakakalat sa sahig. Napagtuunan niya ang isang family portrait na nakapatong sa ibabaw ng TV set. Marahan siyang lumapit doon. Sa nanginginig na kamay ay dinampot niya ito. 4 na tao ang nakalarawan. Mga nakangiting lahat. Parang hinihiwa ang dibdib niya sa matinding sama ng loob. Nakita na kitang minsan sa center, Miss Dizon. Anong kailangan mo sa akin? Tulad ka din ba nila? Iinsultuhin ako at sasabihing ipaubaya sa kanila si Eman? Hindi ikaw ang unang babae na nagpunta dito at natitiyak kong hindi ikaw ang panghuli. Ang kaibahan lang ay mayaman ka. Anong sasabihin mo sa akin? Nabibilhin mo ang asawa ko? Ang iba ay ganda ng mukha at katawan ang ipinagmamayabang sa akin. Dumarating sila rito na akala mo ay pag-aari nila ang asawa ko. Ikaw ang pinakamatagal na naging babae ng asawa ko, Miss Dizon, and I can see why. You're very pretty. Higit na maganda kaysa sa mga nauna, at mayaman pa.
Napapikit si Kelly. Sobra-sobra ito sa inaasahan niya. Babae ng asawa ko. Gusto niyang lumabas sa bahay na iyon ngayon din. Kinakapos siya ng paghinga sa mga naririnig niya. Gusto lang niyang ikumpirma kung totoo ang mga isinasaad ng larawang nasa envelope, pero hindi niya inaasahan ito. I'm sorry, Mrs. Alejandro. Wala akong alam sa tunay na pagkatao ni Eman. Nalaman ko lang kahapon mula sa isang nagmamalasakit. Engaging myself with a very much married man is not my cup of tea. Nagpunta ako dito upang patunayan sa sarili ko ang katotohanan. You've known your husband to be a womanizer, pero bakit? Mahal ko si Eman, Miss Dizon, at alam kong mahal niya kami ng mga anak niya. Naahawakan kong mahigpit ang pangako niyang hindi kami iiwan anuman ang gawin niya. That the women who come and go ay aliwan lang niya at bahagi ng hanap buhay niya. Hindi ito magtatagal. No offense meant, yun ang sinabi niya sa akin. We've been married for 6 years at wala pa siyang babaeng ibinahay. Umuuwi siya rito gabi-gabi kahit may sarili siyang bachelor's pad. Kahit abutin ng madaling araw, basta umuuwi siya, dito sa amin ng mga anak ko. Hindi malaman ni Kelly kung kanino siya maaawa. Sa kanya dahil niloko siya ni Eman o sa asawa nito. Pilit nang ngumiti si Kelly. Marahang tumayo, binuksan ang bag at may kinuha mula roon. Ibinigay ni Eman ito 2 months ago. Kahit papaano ay alam kong may halaga ito. Higit sigurong may karapatan ka at ang mga anak mo sa perang ipinambili nito. Rest assured, Mrs. Alejandro, na hindi ko gustong makita pa ang asawa mo. I guess I have to go. Goodbye. Pilit niyang pinatatag ang tinig kahit naninginig ang kanyang mga tuhod. Nasasaktan siya sa pagkakaalam na niloko siya ni Eman at minahal niya ito. Naniwala siyang pakakasalan siya nito. Ayon sa asawa nito ay siya ang pinakamatagal na naging babae nito. Babae na nayo ang balahibo niya. Napapahiya siya sa sarili niya. Siya, si Kelly Dizon, maganda, socialite, matalino, mayaman, isang kept woman. Siya ang pinakamatagal na babae nito. Iyon ay dahil na rin nagawa niyang iiwas ang sarili sa mga panunukso nito. Bumabalik sa kanya ang mga sinabi ni Eman na mahal siya at handang pakasalan. Kung hindi dahil kay Lucas ay baka na ipagkaloob na niya ang sarili kay Eman at malamang ay di sana din siya sa naging biktima. Sa ilang pagkakataon ay tama na naman si Lucas. Lagi na lang itong tama na mali ang mga lalaking nakakatagpo niya. At muling nanumbalik ang unang beses na nagmahal siya at nagtiwala. Si Albert. Albert Manalo. Nakilala niya si Albert sa isang party. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nakakahawa ang pagiging masayahin nito. Ang higit na nakakaakit ay ang 2 malalalim na dimples nito, lalo na kapag tumatawa. Medrep ito sa isang kumpanya ng gamot. Hindi nagtagal ay niligawan siya nito at sinagot naman niya. 3 beses sa isang linggo ay nagde-date sila. Sa sine, sa park, sa concert, or kahit sa mall lang. Kadalasan, siya ang gumagastos. Okay lang iyon dahil ayon dito ay may kapatid pa itong pinag-aaral at inang nagme-maintenance. But to top it all, she felt so romantic and in love. Madalas ay nangangako na kapag nakaluwag-luwag ay ito naman ang manlilibre sa kanya. Binibigyan din niya ito ng pera, lalo na kung nagsasabi na kapos ang sinasahod dahil sa mga bayarin. Minsan, 1 linggong mahigit na hindi nagpakita si Albert. Wala ring tawag or text. Pag sinusubukan niyang tawagan, ay laging cannot be reached ang cellphone nito. Sinubukan din niyang tawagan ito sa kumpanyang pinagtatrabahuan, pero nasa field daw. Hindi naman niya alam ang tirahan nito, kaya hindi niya magawang puntahan. At nang magpakita ito, ay saka lamang niya nalaman ang dahilan. Pasensya ka na kung hindi kita natawagan, sweetheart. Naging abala ako sa inay. Nasa ospital siya ngayon at nakaschedule na operahan sa ovaryo dahil kung hindi, baka mauwi sa cancer. Baka sa susunod na mga araw ay hindi mo na tayo magkita, Kelly.
Kailangan gawan ko ng paraan maoperahan ng inay. Ubos ng lahat ng loans ko at natapat pa sa tuition fee ng kapatid ko. Malungkot na sabi nito. Mukhang ilang araw nang hindi nakakatulog. Ang damit ay wala sa ayos. Humaba na rin ang buhok nito na mukhang hindi rin nasusuklay. Walang pagdadalawang isip na kinuha niya ang checkbook sa bag. Nagsulat at ibinigay sa binata. 50,000. Sa una ay tumanggi ang binata at sinabing hindi nito intensyon na idamay ang dalaga sa problema ng pamilya nito. Pero sa huli ay hiyang-hiya na tinanggap din ang tseke. Bayaran mo kapag nakarecover ka na. Kahit installment. Take it, Albert, at ilipat mo sa payward ang nanay mo. Nakangiti niyang sabi. 3 araw ang matuling lumipas. Walang tawag at text mula kay Albert. Marahil ay busy pa sa pag-aasikaso sa inang may sakit, sabi niya sa sarili. Sa ika-4 na araw ay nagpakita sa kanya si Lucas. Gusto siyang makausap. Tinawagan daw ito ng bangko. Naglabas siya ng pera, 50,000 pesos. Naggalit siya sa binata at sinabing personal account niya iyon at wala itong pakialam kung saan man niya gustong gastusin ang pera. Kung reasonable ang pinagdalhan mo ng pera ay walang problema, Kelly. You don't have to shout at me. Gusto kong malaman kung sinong pinagbigyan mo at kung bakit. Lalaki ang recipient ng cheque, Kelly. Hindi ko gusto na makarating pa kay Tita Evelyn ang tungkol dito, kaya kinakausap kita. Albert Manalo, ang nakapirma sa likod ng cheque. Ito ba yung nagtatrabaho sa Uptown Drug? Tumango ang dalaga. Sinabing sa mabuting bagay naman gagamitin ang pera sa operasyon ng ina nito at babayaran ito ng nobyo kahit paunti-unti. Ilang sandaling hindi kumibo si Lucas at nakatitig lamang sa kanya. Hindi mabasa ang laman ng isip. Marahang lumapit sa kanya at iniangat ang mukha niya. You're too naive, Kelly. Walang alam sa kalakaran ng mundo. Hindi mo alam kung kailang nagsasabi ng totoo ang isang tao at kung kailang ka niluloko. Kinabukasan ay tumawag si Albert. Ipinaalam sa kanya na tagumpay daw ang operasyon. Pero kailangan pa di umanong magpahinga ng nanay nito sa ospital at malapit nang maubos ang perang ibinigay niya dahil sa mahal ng mga gamot. Gusto niyang bigyang uli ito ng pera, pandagdag at dumalaw sa ina nito. Ngunit tumanggi ito at sinabing bawal pa raw ang dalaw ayon sa doktor. Makalipas ang 2 araw ay dumating si Lucas at niyaya siyang sumama dito. Madilim ang mukha nang sinabi sa kanya na ipapakita sa kanya ang charity work niya. Naguguluhan man ay sumama na rin siya. Sa Santa Mesa sila pumunta. Huminto sila sa isang mataong kalye, sa tapat ng isang may kalumaang apartment. Bumaba ito kasunod si Kelly. Isang matandang babae ang nagbukas pagkatapos nilang kumatok. Pagkatapos nilang magpakilala at hanapin si Albert Manalo, ay sinamahan nito ng ina nito. Ayon na din sa pagpapakilala nito, nagkatakang nagtanong si Kelly kung wala daw bang may sakit o naospital sa pamilya nito. Nang sumagot na wala, ay tuluyang kinabahan si Kelly. Nanlalambot ang mga paa na sumunod sila sa matandang babae kung saan naroon ang anak nito. Natagpuan nila si Albert sa isang lumang bahay sa loob ng iskinita na naglalaro ng mahjong. Isang eksenang gumimbal kay Kelly. Ilang araw ka ng mucho, Albert. Mula pa kahapon talo pero hindi ka matumba. Ano bang sikreto mo? Secret reveal naman dyan, tol. Kayo na ang maging gwapo at mautak. Tiyak na makakakuha din kayo ng sugar mommy na bukod sa mayaman, maganda, ay batang-bata pa. Nagtawanan ng mga kalaro nito. Nanlamig ang katawan ni Kelly, para na siyang hihimatayin sa nasaksihan. Mahigpit siyang napahawak kay Lucas na malakas namang umubo. Sabay-sabay na nagsilingunan ng mga naglalaro. Namumutlang napatingin sa kanila si Albert. Bago pa ito nakatayo ay nalapitan na ito ni Kelly at binigyan ng isang malakas na sampal. Ubusin mo na lahat puntahan ng mga drug company sa buong Pilipinas, Manalo. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na kahit isa
ay wala nang tatanggap pa sa'yo. Ang sumunod na nalaman ni Kelly ay natanggal sa trabaho si Albert. Sa lawak ng impluwensya ni Lucas, ay mahihirapan na itong makakuha ng trabaho. At wala na siyang pakialam dito. He deserved it. At ngayon, ito naman. Ang mas masakit ay talagang minahal niya si Eman. Hindi nga siya pinerahan, pero sadyang naman itong playboy. Kay Albert ay ang pride lang ang nasaktan. Kay Eman ay ang puso niya. Wala na bang lalaking totoong magmamahal sa kanya bilang siya? Simpleng buhay lang naman ang gusto niya. Hindi siya mahilig sa nightlife, sa social life. Ang sabi nila, ang mayaman ay para lamang sa mayaman. Sinisikap niyang patunayan sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya na hindi iyon totoo. Pero bakit hindi umaayon ang pagkakataon sa kanila? Pagod na ang puso niya. Pagkapasok pa lamang niya sa gate ay nakita na niya ang sasakyan ni Lucas. Kaagad naman siyang sinalubong ng kanyang ina. Sinabihan siyang nasa garden si Lucas at inaantay siya. Nag-aalalang nagtanong ang ina bakit hindi siya pumasok sa opisina. Sinabi na lamang niya na may inasikaso siyang importante. Pagkarating niya sa garden ay nakasimangot niyang sinalubong si Lucas. I told you, ayoko nang makita ka pa. Ano pang ginagawa mo rito? Pwede ka nang umalis. At para sa ikakapanatag ng loob mo, wala akong suicidal tendency. So, nothing to worry. Kaya hindi mo na kailangan na mag-hire ng private investigator para subaybayan ako. Magpahinga ka na, Kelly. You must be tired. Gusto ko lang naman matiyak na nandito ka na. I know you're upset. Bagamat nasasaktan, ay pinilit niyang maging matatag sa harap nito. Kung kaya nitong pakialaman ng buhay niya, bibigyan naman niya ito ng sakit ng ulo. Alam mong mahal ko si Eman. Paano kung dahil sa pagmamahal na yun ay balewalain ko ang anumang katayuan niya sa buhay? Ano ang gagawin mo ha, Lucas? Alam kong nasa panig mo ang mami ko at nakakakilos ka ng husto dahil sa pera mo. I'm just thinking, anong gagawin mo sa susunod? Ipapasara mo ang center niya? Patatanggalan mo ng lisensya? Ha, Lucas? Diyan ka naman magaling, hindi ba? Do you hate me that much? At wala ka nang pakialam kung may masasaktan na ibang tao? At hindi mo ba naiisip ang idudulot nito? Una sa Tita Evelyn? Kelly, everyone has price. Kasama na dyan ang boyfriend mo. I am enjoying the luxury and comfort that my money brings. Needless to say na ikaw rin. I work hard for my money. Your parents and my parents did. At ako, pinaghirapan ko kung sino at ano ako ngayon. Every minute of it. Ginagamit ko ang pera ko sa paraang tama at gusto ko. Hindi kasalanang magkaroon ng pera, lalo at galing sa mabuting paraan. At lalong hindi kasalanan ni sino man ang maging mahirap. Pero, kasalanang magsamantala ng kapwa dahil madaling magtiwala at walang alam sa kalakaran ng mundo ang biktima nila. Paano kung sabihin ko sa'yo na may nangyari na sa amin ni Eman? Are you still want to marry me? Balewala ba sa'yong may ibang lalaki na nakialam na sa katawan ko? I'll marry you, Kelly. One doesn't matter. Hindi mo kasalanang nadaya at nagtiwala ka. Beside, malaking bentahan kung tayo ang magkakatuluyan. We have equal share sa kumpanya. Kung sa iba ka magpapakasal ay maaaring mahati ang kontrol. With my connection and ability, I can make it 10 times more in just few years. Pero nangako ako sa daddy mo at sa papa ko na mananatili sa pamilya ang kumpanyang dugo at pawis ang pinuhunan nila. Have you ever heard the word maintenance? Ay, see? Napakahusay mong negosyante. Pati pag-aasawa ay tila business contract ang turing mo. At least you're honest. Pera pa rin. At power. Magpahinga ka na, Kelly. Kami na ni Tita Evelyn ang bahalang mag-usap tungkol sa kasal natin. Maliban na lang kung gusto mong mag-suggest. It's no use fighting.
Manalo man siya ngayon o bukas, tiyak na ang mami niya at si Lucas ang masusunod. At talaga bang magpapakasal siya kay Lucas? Pinaniwala niya ang binata na may nangyari na sa kanila ni Eman upang saktan ito at kalimutan ang gusto nito na pakasalan siya. Pero iba ang nangyari. Oportunista si Albert, manluloko si Eman, at ano ang tawag kay Lucas? A shrewd and honorable businessman with cable engineering as the main interest. Enough of her dreams and fantasies. Pambata lang yon. Sa bagay ay marami siyang kakilalang nagpakasal sa mga kapwa nila mayaman para hindi lang lumabas ang yaman ng pamilya. Hindi na bale ng walang pag-ibig, wag lang mawala ang pera at kapangyarihan. The hypocrisy of it. Makaraan ang 2 linggo ay ikinasal silang dalawa ni Lucas, isang simpleng civil wedding ceremony. Mga piling kaibigan, kakilala, malalapit na kapamilya at ilang stockholders ng cable engineering ang imbitado. Maligayang kanyang ina. Nasa tamang tao na raw siya, nasa mabuting kamay. Marahan na lamang siyang tumango, ayaw nang makipagtalo pa. Wala na siyang lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narating niya ang bahay ni Lucas sa Tagaytay. Simple pero may class. Overlooking sa lake ang pagkakayari. Nasa terrace siya at kasalukuyang nakatanaw sa Taal Lake. Nakadama siya ng kapanatagan sa katahimikan at kagandahan ng paligid. Nagustuhan mo ang view? Ang klima at tanawin ay gamot sa akin, lalo na kung pagod ang puso't isip ko. 4 ang kwarto rito, maliban pa sa maid's room sa ibaba. At ito, ang master's bedroom, kung saan tayo mananatili. No, Lucas. Hindi tayo magtatabi. Don't expect me to share bed with you considering the reasons behind this marriage. Surely hindi mo ako gustong makatilik lalo't alam mong wala akong pag-ibig sa'yo. Gusto kong magkahiwalay tayo ng room, Lucas. Hindi ako papayag, Kelly. Asawa na kita at karapatan kong hingi ng akin. At naniniwala ako na paglipas ng mga araw, paglubusan na nating kilala ang isa't isa, matututuhan mo rin akong mahalin. Take this room. Akin ang kabila. We share the terrace. Pagkasabi noon ay pumunta na ito sa kabilang silid. Nanalo siya sa unang round. Pero hanggang kailan? Ibinagsak niya ang katawan sa kama. Ipinikit niya ang mga mata. Hindi niya gustong isipin ang bukas. Gusto niyang itakwil lahat ng laman ng isip. Kahit man lang sa araw na ito, kumalma siya. Ceasefire, at least. Nang sumunod na araw ay ipinasyal siya ni Lucas sa paligid ng Tagaytay. Sa buong araw ay nag-enjoy si Kelly. Nag-horseback riding sila at naglaro ng golf. Walang inhibisyon silang nag-usap. Normal at seryoso. All came naturally. Ngayon niya lamang napagtanto na hindi siya nagkaroon ng ganitong karanasan sa 2 boyfriend niya. Kay Albert, halos lahat ng pagkakataon ay lagi siyang pinupuri o binobola. Si Eman, walang oras o minuto na hindi nakayakap at nakahalik sa kanya. Hindi niya maitatanggi na nakikita niya sa mga mata ni Lucas desire para sa kanya. Was it sex or something else? Hindi niya alam. Naglunch sila sa isang kubol malapit sa lake at nakakatuwa na naisipan ni Lucas na magdala sila ng pananhalian. Ngayon, sino ang mag-aakalang naroon sila at kahalubilo ng mga ordinaryong tao? Dito ay nakilala niya ang tunay na Lucas, kung paano nito pinahalagahan ang trabaho, kung paano ito nakikipaglaban sa pang-araw-araw na buhay, upang mabuhay hindi lang para sa sarili, kung hindi pati sa mga taong umaasa para mabuhay. Hindi nakakibo si Kelly, hindi niya alam yon, hindi niya nararamdaman yon. Buong buhay niya ay prinoprotektahan siya ng perang minsan ay sinisisi niyang sanhi ng mga miseries niya. Habang tinitignan niya ang asawa, ay alam niyang maliban sa pagtitiwala, ay ibinigay niya rin ang respeto para dito. Natatakot din ako, Kelly. Natatakot ako na baka hindi ka maging maligaya sa piling ko. Na baka hindi mo ko matutuhang mahalin. Tayo nang umuwi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Lucas. Tumayo siya at iniligpit ang mga Tupperware na pinagkainan nila. Iniiwasang mapatingin sa asawa.
Maagang nagising si Kelly dahil sa matinding ginaw na nararamdaman. Makapalang fog sa labas. Alam niyang hindi na siya makakabalik sa pagtulog. Isinuot niya ang terry robe at lumabas sa terasa. Hindi niya matanaw sa ibaba ang volcano at lake sa kapal ng fogs hanggang sa makarinig siya ng splash. Si Lucas, nagdive marahil at ngayon ay pabalik-balik na lumalangoy. Nanatili siyang nakamasid hanggang sa makita siya nito at inayang maglangoy. Ayoko, malamig. Baka hindi ko kakayanin. Pag nasa tubig ka na, ay hindi mo na mararamdaman ng lamig. Come! Nag-aalinlangan si Kelly. Baka pag tumanggi siya ay iisipin na naman nito na umiiwas siya. Bumalik siya sa loob at hinugot ang isang one-piece bathing suit. Hinubad ang pantulog at isinuot ang pampaligo. At pumunta sa pool. Humahanga ang tinging ibinigay sa kanya ni Lucas. Namumula ang mukhang mabilis na lumangoy papalayo sa asawa. Mabilis naman itong humabol sa kanya. Hinawakan ng binti niya at hinila siya papalapit dito. Nahinto sila sa malalim na bahagi ng pool habang hawak-hawak siya sa baywang. Iniharang ni Kelly ang mga braso sa pagitan nilang dalawa. At sa halip na magbigay ng distansya, ay lalo lang napasama. Nakita niyang bumaba ang ulo ni Lucas upang hagkan siya. Sa halip na umiwas, ay bahagya pa siyang tumingala upang salubungin ang halik nito. Mula sa dibdib ni Lucas ay tumaas ang mga kamay niya sa leeg nito at ginantihan niya ang mga halik nito. Napaungol si Lucas. Lalo pang lumalim at naging mapaghanap ang mga halik nito. Nang lumubog sa tubig si Lucas at hilahin ang strap ng bathing suit niya, malakas siyang napasinghap. Mariin niyang hinawakan ang braso nito, napilitan itong pumaybabaw. Nilingon niya ang pinto at sumunod naman ang tingin ang asawa. Lumitaw ang katulong na may dalang tray ng umuusok na kape. Hinatak ni Kelly ang bathing suit paitaas at inayos ang sarili. Shh! Ipaalala mo sa akin na sesisantahin ko ang katulong. Istorbo eh. Napangiti si Kelly sa biro ng asawa. Mabilis siyang lumangoy at umahon. Walang lingon-likod na pumasok sa kanyang silid. Pagkatapos man-shower ay maghapon na siyang nagkulong sa silid. Nagdahilan sa asawa na hindi maganda ang pakiramdam niya. Mataman siyang nag-isip. Sa mga provocation ni Lucas ay unti-unti siyang bumibigay. Bakit hindi na siya gaanong naiinis o nagagalit sa asawa? Na masaya pala itong kausap, na matalino ito, na napaka-selfless nito, that Lucas is a respectable man, at bakit parang hindi na siya nakakadama na nagsisisi siya sa ginawang pagpapakasal dito, na hindi pala ito mahirap mahalin. Pagkatapos ng isang linggong honeymoon leave nila, sa panahong iyon ay sinikap niyang maging civilized at normal ang pakikitungo sa asawa. At napunan niyang hindi naman pala mahirap gawin iyon. Paalis na si Lucas nang nagising siya. May pupuntahan daw itong meeting. Gusto sana niyang sumabay sa pagpasok sa opisina, pero sinabihan siya nito na sumunod na lamang siya. Mabilis siyang binigyan ng isang halik sa labi at nagmamadali nang umalis. Buong maghapon ay hindi sila nagkitang dalawa maliban sa tawag sa telepono ng tanghali para sabihing hindi sila magkakasabay mag-lunch dahil hindi ito makakaalis sa meeting. Bandang 5:00 ay muli itong tumawag upang ipaalam na gagabihin itong umuwi. Hindi pa rin tapos ang meeting nito. Sinabihan siya na kung gusto muli niyang pumunta sa mami niya at susunduin na lamang siya nito doon. Maagap siyang tumanggi at sinabing mauuna na lamang siyang umuwi. Gabi na nang makauwi si Lucas at sa silid niya ito nagtuloy. Pagod na pagod ang itsura nito. Inaya niya itong kumain, subalit kumain na daw ito. Gusto pa naman niyang makasabay itong maghapunan. Mabilis itong naghubad ng sapatos at basta na lang inihagis ang kot sa upuan. Ibinagsak nito ang pagod na katawan sa kama niya. Maya-maya pa ay naririnig na niya ang mahinang paghihilik nito. Hindi malaman ni Kelly kung paano kikilos. Tinitigan niya ang gwapo at payapang mukha ng asawa. Maingat niyang hinaplos ang mukha nito. Sa pagtulog ay hindi ito ang Lucas na kinaiinis niya. Ang Lucas na hindi nagkakamali. Ang Lucas na matalinong businessman.
ang Lucas na makina. Tila itong batang natutulog. Sa sandaling iyon ay gusto niya itong yakapin ng buong higpit at ipaghele. Nang magising si Kelly ay nag-iisa na siya sa kama. Tinignan niya ang alarm clock. 8:00 pasado na. Mabilis siyang tumayo, nag-shower at nagbihis. Hustong bubuksan na niya ang pinto nang makasalubong si Lucas. Nakabihis na ito. Good morning, sweetie. Pasensya na at tinulugan kita. Gustuhin ko man na isabay kita ay hindi pwede, may meeting pa ako. Hindi na kita ginising dahil tulog na tulog ka pa kanina. Ngumiti lamang siya hanggang makapag-almusal at makaalis si Lucas ay hindi makapaniwala si Kelly. Nag-uusap sila ng normal ng asawa niya. Walang tensyon, walang panunuya mula sa kanya at walang galit, at nagagalak siya sa nangyayari. Mamaya pag-uwi nito ay sasabihin na niya ang totoo na walang nangyari sa kanila ni Eman. Kasalukuyang may luncheon engagement si Lucas kaya umuwi muna si Kelly sa ina at doon nag-lunch. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap na mag-ina. Nalaman niya na may bago na itong pinagkakaabalahan, ang pag-aalaga ng bonsai at orchids. Inaya niya ang ina na magbakasyong din sa kanila sa Tagaytay. Sinabing magugustuhan nito ang klima doon at ang sariwang hangin. Mariing tumanggi ang mami niya at sinabing ayaw niyang makaabala sa kanila ni Lucas dahil nasa honeymoon stage pa sila. 2:00 na nang iparada niya ang sasakyan sa building ng Cable Engineering. Papasok na siya nang may bumusina. Nang lingon niya, si Eman. Gusto nitong humingi ng sorry sa ginawang panloloko sa kanya. Nalaman din ito na may asawa na siya. Sinabi niyang pinatawad na niya ito at masaya na siya sa buhay may asawa. Masaya siyang nakipagkamay dito. Tinuldukan ang anumang namagitan sa kanila. Nang muling lumakad si Kelly papasok ng building, ay nasa tagilirang parking space si Lucas sa di kalayuan. Walang kibo itong nagtuloy-tuloy papasok sa loob ng building. Kasunod si Kelly. Lucas, sa parking space lang kami nagkita ni Eman. Humingi lang siya ng sorry sa nagawa niya sa akin. Yun lang. Nabigla din ako nung bigla siyang dumating. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, Kelly. Asawa na kita. Tandaan mo yan. Nagpanting ang tenga ni Kelly sa tonong ginamit ng asawa. Bakit parang sinasabi nito na may nagawa siyang masama? Hustong bumukas ang elevator at hindi na nagsalita si Lucas. Hinawakan siya nito sa braso at sabay silang pumasok. Madilim ang mukha nito. Hindi maintindihan ni Kelly kung bakit ang umaga nilang nagsimulang maganda ay nauwi sa hindi pagkakaintindihan. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Bago mag-uwian, pinuntahan niya si Lucas sa opisina nito. Nadatnan niya itong kausap ang sekretarya. Sinulyapan nito ang sekretarya at sinanyasan na lumabas na. Salubong ang kilay na sumandal ito sa swivel chair at pinaupo siya. Tinanong kung ano ang pag-uusapan nila. Hindi mo ako kliyente o business associate, Lucas. Huwag mo akong tratuhin ng ganyan. Nagagalit ka ba sa akin? Di ba sinabi ko naman sa'yo na humingi lang siya ng sorry sa akin sa lahat ng nagawa niya? Kinamayan niya lang ako. Wala nang iba pa. Bakit ba pilit siyang nagpapaliwanag dito? At bakit napaka-importante sa kanya na maniwala sa kanya si Lucas? Nagring ang intercom. May importante itong tawag mula sa kliyente. Pinauuna na siyang umiwi. Hindi siya masasabayan. Pasadong 5:00 na nang bumaba ng building si Kelly. Dumaan muna siya sa grocery para sa kailangan nila sa bahay. Paglabas, ay nabunggo niya ang isang babaeng nag-aabang ng taxi. Ang asawa at mga anak ni Eman. Nahihirapan itong sumakay, walang pumaparang taxi, at wala ring nag-a-accept sa booking nila. Inalok niya itong ihatid na silang mag-iina. Nahihiya pa ito nung una, subalit sinabi niya na may asawa na siya at masaya na sa buhay. Sa huli ay pumayag na rin ito na ihatid niya. Ibinaba niya ang mag-iina sa center ni Eman. Tinulungan pa niya maibaba ang mga dala nitong grocery. Pabalik na siya sa sasakyan nang madaanan niya ang sasakyan ni Lucas. Sandali itong huminto at nilingon siya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang madilim na mukha nito. Kinawayan niya ito pero mabilis lamang na pinaharurot ang sasakyan. Nanlalambot na napailing na lamang si Kelly.
Kung minsan, wala sa lugar na magbiro ang tadhana. Hindi umuwi kinagabihan si Lucas. Nanatili siyang gising upang hintayin ito. Gusto niyang magkausap sila. Alauna pasado na ng madaling araw nang tumunog ang cellphone niya. Mga pulis at ibinalita sa kanya na nasa Makati Med si Lucas. Nabangga ang Land Cruiser nito sa isang poste dahil sa pag-iwas sa isa pang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay niya na tinawagan ng mami niya. Halos liparin niya ang ospital sa tindi ng kaba. Naroon na si Evelyn nang makarating siya. Mabilis siyang yumakap sa ina. Halos hysterical na siya. Kumalma ka, iha. Nasa operating room na si Lucas. Nasa loob si Dr. Santos, ang family surgeon natin. Mga espesyalista ang kasama ng asawa mo sa loob, Kelly. Wala tayong magagawa kung hindi ang magdasal at maghintay. Hinila siya nito na maupo sa upuan sa gilid ng emergency room. Walang internal damage sa ulo ni Lucas kahit may 2 sugat ito doon at ilang stitches. Nakakast ang dibdib nito dahil sa fractured ribs. Subalit may benda ang mga mata nito. Pansamantalang nawala ang paningin. 2 araw bago nakausap ni Kelly ang asawa. Polite ito sa harap ng mami niya at sa ibang dumadalaw. Pero kapag silang 2 na lamang, ay ipinagtatabuyan na siya. Namumuhi ito sa kanya. Ayon sa mga kaibigan ni Lucas, ay hindi nito ugaling magmaneho ng lasing. Subalit nagulat ang mga ito mismo ang magyayang mag-inuman sila. Hindi ko alam kung bakit ganyan na lamang ang concern mo sa akin ngayon. You don't have to feel guilty, Kelly. At nagtataka ako kung bakit kailangan mong magpaliwanag, gayong hindi naman ako nagtatanong. Ang tanging hiling ko lang maging maingat ka na huwag makarating sa ibang tao ang mga ginagawa mo. Hindi ko gustong mapagtawanan ng kapwa ko. Oh, Lucas, ano ang gusto mong gawin ko upang maalis sa isip mo ang alinlangan? Hindi ka nga nagtatanong pero ang mga sinasabi mo at ang mga ikinikilos mo sa akin ay sapat-sapat na para ipamukha mo sa akin na may kasalanan ako sa'yo. Ilang beses ko nang ipinaliwanag sa'yo kung bakit ako naroon pero ayaw mong maniwala. Pumikit lamang ang lalaki. Nanlupaypay si Kelly. Nasasaktan siya hindi para sa sarili niya, kundi sa paghihirap na alam niyang nadaraman ni Lucas, aminin man nito o hindi. Nang mga sumunod na mga araw ay siya ang naging mga mata ni Lucas. Siya ang pumipirma ng mga papeles na kailangan sa opisina. At alam niyang hanggang magkasama sila ay wala nang mahalaga pang iba. Matapos matanggal ang cast ni Lucas ay pinauwi na sila. Tinanggal na rin ang bendahe sa mata nito pero hindi pa rin nakakakita. Patuloy ang malamig na pagtrato nito sa kanya. Kapag pinapainom niya ito ng gamot, ay galit ang ibinibigay nito sa kanya. Hanggang isang akusasyon ang binitiwan ni Lucas na tuluyang nagpaiyak sa kanya. Why the over-concern, Kelly? O baka naman laso ng ipinainom mo sa akin para unti-unti na akong mamatay, nang sa ganon ay libre na kayo ng lalaki mo. Lalaki? Lucas, that's going over the line. Hindi ko pinahihintulutang pagsalitaan mo ako ng ganyan. Napaka-imposible mo. Inumin mo ang gamot mo, and I will leave you in peace. Humakbang ito papunta sa kama nito, ngunit sumabit ang isang paa sa paa ng silya. Bago pa nakakakilos si Kelly ay bumagsak na ang asawa sa carpet. Mabilis siyang lumuhod upang alalayan ito. Subalit tinabig lamang nito ang kamay niya. Lumayo ka sa akin, Kelly. Bulag ako, hindi lumpo. Huwag mo akong pakitaan ng awa. Hindi ako naaawa sa iyo, Lucas Alcaraz. Sa lahat ng tao sa lupa ay ikaw ang kahuli-hulihang pag-uukulan ko ng awa. With all your damned money, you can always go to the States para magpa-opera kung sakaling ang hindi ka makakakita. Kaya ako narito ay dahil obligasyon ko iyon bilang asawa mo. Very well said. Kasama ba ang obligasyong sinasabi mo ang pagkakaloob mo sa akin ng iyong sarili bilang asawa ko? Ha, Kelly? And now, sagutin mo ang tanong ko. Yes, kung gusto mo at kung kaya mo. At sasabihin mong hindi ka naaawa sa akin? Pagbibigyan mo ako to ease your guilt
At habang nakikipagtalik ako sa iyo ay ibang lalaki ang nasa isip mo? Lumabas ka na, Kelly. Iwan mo ako. At huwag mong alalahanin ang gamot ko. Iinumin ko yan dahil hindi ko gustong manatili sa ganitong kalagayan. Napaiyak na si Kelly. Walang kibong lumabas ng silid. Nagsisikip ang dibdib. Hindi sa sinasabi nito sa kanya, kundi sa nakikita niyang pait nito sa mukha. Papaano ba niya mapapaniwala ito? Maliban pa sa nagsinungaling na siya dito tungkol sa kanila ni Eman umpisa pa lang. Naiwang nag-iisip si Lucas. Sa kaibuturan ng puso niya ay gusto niyang mayakap at mahagkan ng asawa niya. Pero paano kung hindi na siya makakita muli? Kanina ay bahagya niyang nakita ang asawa, hanggang lumabo at nawala. Nang mga sumunod na araw ay lalong naging mahirap pakisamahan si Lucas. Isang linggong umaga ay nakarinig siya ng malakas na kalabog sa silid ng asawa. Mabilis siyang lumipat sa silid nito. Natagpuan niya si Lucas na nakaupo sa may paanan ng kama nito, sapo ang ulo. Nagsabog ang mga laman ng tokador. Ito marahil ang narinig niya na sinadyang tabigin ng asawa. Nilapitan niya ito at tinulungang tumayo, ngunit tinabig siya nito. Sa pilitang tumayo, hinablot ang damit niya at mariing siniil ng halik ang leeg niya, walang pag-iingat, marahas. Napaigtad si Kelly sa bahagyang sakit. Gayunpaman ay nagpaubaya siya. Nagulat pa siya nang bigla itong huminto. Get out, Kelly! I said get out! Alam ko ang dahilan ng pagpapaubaya mo. Awa. At hindi ko kailangan yun. Nalilito ko sa'yo. Ginugulo mo lang lalo ang isip ko. Nitong mga unang araw ng pagsasama natin ay gano'n na lamang ang pagnanais kong makonsummate ang marriage natin. Pero nilinaw mo sa akin ng hindi. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Sa pool ay natiyak kong handa mong ipagkaloob ang sarili mo sa akin right there and then kung hindi tayo naabala. Nang sumunod ako sa silid mo ay bigla mong ipinamukha sa aking kaya ka nagpaubaya dahil ang boyfriend mo ang iniisip mong katalik mo. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? Ha? Kelly? Alam mo ba that while I was making love with my wife, she was thinking of someone else? At nitong maaksidente ako ay halos ipagsiksikan mo ang sarili mo sa akin. Kay raming sandaling gusto kitang angkinin tulad ngayon. Pero sa tuwing papasok sa isip ko ang sinabi mo, ay tila ito'y yelong humahaplos sa katauhan ko. Gaano man katindi ang pangangailangan ko. Halos madurog ang puso ni Kelly sa nakikitang anyo ng asawa. Huminga siya ng malalim. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo, Lucas, and I'm sorry about it. Hindi ba tayo maaaring magsimula uli? Tiniyak ng doktor na muling magbabalik ang paningin mo, Lucas. Hihintayin ko ang sandaling iyon, even if it takes forever. Nang hapong yon ay inaya ni Kelly si Lucas na bumaba sa may pool. Pumayag naman ito. Maya-maya pa ay binisita ito ng ilang empleyado. Nagkaroon ng munting salo-salo sa gilid ng pool. Iniwan ni Kelly ang asawa kasama ang mga nagkakatuwa ang empleyado. Umakyat siya sa silid nito upang kumuha ng bagong damit at tuwalya. Nagulat siya sa nakita sa loob ng drawer nito. Ang graduation picture niya noong high school. Wala siyang natatandaan na dinala ito doon nang ikasal sila. Naalala niya na kasama ito sa family picture nila na nakadisplay sa sala nila. Nagtatakang napatitig siya sa litrato. Kaya pala nawala. Mabilis niyang tinawagan ang ina at tinanong ang tungkol sa graduation picture niya. Nalaman niya na hiningi pala ito ni Lucas bago ito muling bumalik sa Amerika para mag-master. Hindi makapaniwala si Kelly sa nalaman. Mamaya pag-alis ng mga bisita, tatanungin niya ang asawa. Gabi na nang magsiyalis ang mga bisita at halos nakalimutan na ni Kelly ang tungkol sa litrato. Nasa kanyang silid na siya at nagbabasa ng libro nang muling maalala ang picture na iyon. Mabilis siyang lumipat sa silid ni Lucas. Patay na ang ilaw nito. Hindi nakalak ang pinto. Mula sa liwanag ng lampshade ay nakita niya na nakahiga si Lucas. Alam niyang gising pa ito.
Lucas, alam kong gising ka pa. Pwede ba tayong mag-usap? May itatanong lang ako. Hindi ito sumagot pero bahagyang gumalaw. Nagpatuloy siya at naupo sa gilid ng kama nito. Bakit hiningi mo sa mami ang high school graduation picture ko? Nakita ko iyon sa loob ng drawer mo. Ano ang dahilan, Lucas? Gusto kong malaman. Lucas, alam kong gising ka pa. Pwede ba tayong mag-usap? May itatanong lang ako. Sandali lang ang pagkabiglang gumuhit sa mukha nito. Kumurap ang mga mata at huminga ng malalim. Tumingin ito sa kisame. Kung ano man ang nakikita doon ay hindi matiyak ni Kelly. Hanggang nagsalita ito. I love that young lady when I first saw her. Aalis ako noon patungong Amerika. I cannot take her with me so I took the picture instead. Sa kabila ng milya-milyang layo sa kanya, sa kabila ng madalang niyang itong nakikita, lumalim ng lumalim ang pag-ibig na yon sa paglipas ng mga taon. Panahon ang nagpalago sa pag-ibig na yon. 10 long years, at hindi kayang bunutin gustuhin ko man. Kahit ilang beses nitong ipamukha ang galit nito sa akin, Sandaling tinitigan ni Kelly ang asawa na nakatingin din sa kanya. Nakakita na ba ito? Napapailing siya. Hindi niya maalis ang hindi kabahan at ang pagsisikip ng dibdib sa pagpipigil na huwag mapaiyak. Napakalungkot ng tinig nito. Tumingala si Kelly upang pigilan ang pagpatak ng luha. Nang muli niyang tignan ng asawa, ay nagsalubong ang mga kilay nito na tila nagtatanong. Maaari ko bang hingin ng gabing ito, Lucas? Let me have tonight. Make love to me, please. Love me and no reservations. Wala kang ibang iisipin kundi ako. And I promise to think of no one but you. Only you. Alam mo ba kung ano ang hinihingi mo sa akin, Kelly? Walang alinlangan na tumungo siya. Hinila siya patungo sa dibdib nito. Marahas na hinalikan sa mga labi. Sa buhok, sa noo, sa mga mata, sa pisngi. Hinaplos ang buhok niya, nilaro ng mga daliri ang buhok. Teasing, caressing, nipping. Nalulunod si Kelly sa paulit-ulit na pagsambit ni Lucas sa pangalan niya. Ang mga kamay nito ay malayang naglakbay sa katawan niya. Walang gentleness sa kilos nito. Pero bakit tila lalo lamang nagbabaga ang katawan niya? At nang inaakala niyang mawawala na siya ng hininga, ay tuluyan na siyang inangkin ni Lucas. Paimpit na napasigaw si Kelly. Gulat ang mukha na napatingin sa kanya si Lucas. Ang sunod na paggalaw nito ay naging gentle, considerate, patient, and loving. At nang pareho nilang marating ang kaligayahan, ay may ilang minuto siyang nakasubsob sa dibdib ni Lucas. Muli siyang dinampyan ng halik sa ulo. Nakakakita ka na? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kanina pang umaga, maraming beses nang nakakaaninag ako, pero muling bumabalik sa dilimang paningin ko. Kanina ay natakot akong baka panandalian lang. Malinaw ko nang nakita ang sarili ko sa salamin, pagkatapos ay muling lumabo. Kanina sa pool ay tuluyang luminaw ang paningin ko. Nasaktan kita kanina. Kayo ni Eman? Walang nangyari sa inyo? Umiling siya. Nakaniti. I love you, honey, and I'm home pagkalipas ng 10 mahahabang mga taon. Welcome back home, love. Love covers a multitude of sins. Pinatunayan ito ni Lucas. Tinalo ng pag-ibig nito ang inis at galit ni Kelly. At napagtanto ni Kelly na ang buhay at pag-ibig niya ay nakalaan para sa taong minsan ay kinakainisan niya.